Luke chapter 3, verse 1 to 6. Lucas kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6. Yeah, babasa po tayo. Ang babasahin po natin na version, ang salita ng Diyos or ASD. Gamitin natin U version or U Bible sa ating mobile device. Okay, let's do this. Ang title po ng babasahin natin, Ang Pangangaral ni Juan na Tagapagbautismo. Alright. So may parallel verses siya sa Matthew chapter 3 verse 1 to 12, tapos sa Mark chapter 1 verse 1 to 8, tapos sa John chapter 1 verse 19 to 28. Alright, let's read. Noong ika-15 taon ng paghahari ni Emperador Tiberius Caesar, si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea. So Pontius Pilate, governor of Judea. At si Herodes ang pinuno ng Galilea. So, ito po yung Herodes na yung anak ni Haring Herodes na nag-utos na ipapatay yung sanggol na nag-edad 2 taon. Mga sanggol na lalaki, edad 2 taon. Nung 2 years after pinanganak si Jesus Christ. Ibang storya naman yan. So, madadaanan din natin sigurado. Alright. Basahin ko lang po ulit simula dun kay Poncio Pilato. Si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea at si Herodes ang pinuno ng Galilea. Ang kapatid naman niyang si Felipe ang pinuno ng Iturea at Traconite, possible Traconite. At si Lisanias ang pinuno ng Abilin or Abilene. Verse 2. Mga punong pari noon sina Anas at Caiaphas. Sa panahong ito, nangusap ang Diyos kay Juan na anak ni Zacarias doon sa wilderness ilang, desert in some other version. 3. Kaya't nilibot niya ang mga lugar sa paligid ng Ilog Jordan para mangaral. Ipinahayag niya Ipinahayag niya na kailangang pagsisihan at talikuran ng mga tao ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ulitin ko lang po kaya't nilibot niya ang mga lugar sa paligid ng Ilog Jordan para mangaral. Ipinahayag niya na kailangang pagsisihan at talikuran ng mga tao ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. So, si John the Baptist po itong nangangaral po ay nagpe-preach. Verse 4. Sa gayon, natupad ang isinulat ni Prophet Isaiah. May sumisigaw sa ilang na nagsasabi, ihanda nyo ang daan para sa Panginoon, tuwirin ninyo ang landas na kanyang lalakaran. Mali ako ng basa. Basahin ko po ulit kasi mali. Sa ngayon natupad ang isinulat ni Propeta Isaiah. Sa gayon natupad ang isinulat ni Propeta Isaiah. May sumisigaw sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon, tuwirin ninyo ang landas na kanyang lalakaran. Verse 5, tatambakan ang mabababang lugar at papatagin ang mga bundok at burol. Itutuwid ang liku-likong daan at aayusin ang mga baku-bakong landas. Verse 6, at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Alright. Basahin ko lang po sa KJV. Tsaka yung verse 4, kailangan ko yung basahin yung Koine Greek nga. Kasi sa Bible reading ko na KJV, hindi ko na siya madadaanan kasi nalampasan ko na siya Pero kailangan kong basahin ng Koine Greek dito. Lalo yung verse 4. Pero basahin ko lang po muna, KJV.
Um, dito ang title His Baptism and Temptation. So, pagpalagay ko tinutukoy dito si Jesus. Dito sa title at least dito sa KJV. Alright. Verse 1. Luke chapter 3 KJV. Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, Pontius Pilate being governor of Judea, and Herod being tetrarch of Galilee, and his brother Philip tetrarch of Euterea, and of the region of Trachonitis, and Lysanias, the tetrarch of Abilene. Verse 2, Annas and Caiaphas being the high priest, the word of God came unto John the Baptist, the son of Zacharias, in the wilderness. 3, verse 3, and he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remissions of sin. Yun yung gusto kong basahin sa Koine Greek. Kasi gusto kong malaman kung ano yung word sa Koine Greek na na tinranslate ng KJV at na-translate din or at tinatranslate din ng sa iba-ibang version using the word repentance. Kasi ang perception, ang pagkakaunawa ng word sa word na repentance sa mga tao ay different. Halos karamihan. Halos siguro sabihin natin mga pabababayan ko lang ng konti pero ang tingin ko ratio nasa 80%. Hindi alam yung meaning ng or saan nanggaling yung word na repentance. Yung ba talaga yung nakasulat doon? Or tama naman sana yung hindi actually mali yung meaning ng word na repentance para dun sa actual word sa Koine Greek. Pero ibang topic yon. Yun yung gusto kong i-check ngayon sa Koine Greek. Pero feeling ko alam ko na yung sagot dahil na-check ko naman yun. Kaya lang hindi ko na-check kung pati ba tong verse 3 ng Luke ay metanoia din. Kasi iba meaning ng metanoia sa pagkakaintindi ng mga tao sa word na repentance. Ang pagkakaintindi ng mga tao sa word na repentance sa ngayon, matagal na panahon na rin, umabot lang ngayon. Paghingi ng sorry. Taghingi ng kapatawaran. Yun ang kadalasan pagka nagtanong ka, nag-interview ka. Pagka sinabi ng paano ka paano ka mapupunta sa ano tingin mo kailangan gawin ng isang tao para makasama ang Diyos Ama sa langit? Humingi ng tawad. Repent. Ganon. So, kaya i-double check ko. Verse 3, and he came into all the country about Jordan, preaching the baptism of repentance for the remissions of sins. Remissions of sins, kapatawaran ng kasalanan. 4. Actually, dito sa verse 3, pakikita mo rito yung actual meaning sa Koine Greek. Nararamdaman mo na eh. Baptism of repentance for the remissions of sins. Alright. Verse 4. As it is written in the book of the words of Isaiah the prophet, saying, the voice of one crying in the wilderness, prepare ye. So this is what the voice is saying. Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight. Verse 5. Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low, and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth, and all flesh shall see the salvation of God. Napaka-poetic talaga ng KJV. Grabe. So, 9 minutes. Balikan lang po natin yung ASD. Siguro mga 11 minutes tapos na tayo dito. Verse 1 ulit, ASD tayo. Luke chapter 3. Nung ika-15 taon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea at si Herodes ang pinuno ng Galilea, ang kapatid naman niyang si Felipe na dating asawa ni Herodias, na naging asawa ni Herodes, ibang story naman yan. Ang kapatid niyang si Felipe ang pinuno ng Iturea at Traconite, at si Lysanias ang pinuno ng Abilene.
Verse 2, ang mga punong pari noon ang mga punong pari noon sina Anas at Caiaphas. Sa panahong ito, nangusap ang Diyos kay Juan na anak ni Zacarias doon sa ilang, kaya't nilibot niya ang mga lugar, verse 3 po ito, kaya't nilibot niya ang mga lugar sa paligid ng Ilog Jordan para mangaral, mag-preach. Ipinahayag niya na kailangang pagsisihan at talikuran ang mga ng mga tao ang kanilang mga kasalanan. Ayun, pagsisihan. Dapat, ewan ko dito sa nag-translate nito. Pagka metanoia to, gara ng translation niya ng metanoia. Pero anyways, ipinayag niya ang kailangang pinayag niya na kailangan pagsisihan at talikuran ng mga tao ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Kaya napaka-importante nung original lexicon. By the way, I'm doing my research kahapon, yesterday. Actually, it's not a research. I'm just watching not a documentary. Hindi siya documentary. Di ko alam kung ano tawag na nalimutan. Nasa dulo ng dila ako. Pero ang topic, the word of God. Ganda doon kasi nabanggit doon yung mga Jew, ginagamit nila yung language nila na Hebrew. Kapag nasa sinagoga sila or pagka binabasa nila yung Holy Scripture. Kasi ganun nila nire-respeto nung time na yun. Yung time na yun, ganun yung reverence nila sa Scripture na gagamitin lang nila yung Hebrew o nagagamit nila yung Hebrew pagka babasahin. Ngayon, yung Aramaic, importante rin. Kasi pagka, halimbawa, yung itong Pharisee, mababasa na siya ng libro ng Old Testament kasi wala pa New Testament na. Merong translator pa yon to Aramaic. Tapos yung translator na yun sa Aramaic, pina-paraphrase niya kung ano yung nakasulat para mas maunawaan, mas maging kaarok-arok or maarok ng mga nakikinig kung anong meaning. So, Hebrew and then Aramaic. Hebrew, Aramaic. Tapos nung New Testament na, ganun pa rin. Pag nasa synagogue sila, Hebrew yung babasahin nila or Septuagint naman, translation na sa Greek. Actually, yung Septuagint, ginagamit nila yon outside Jew. For example, Gentiles yung sinishare ng Old Testament or scriptures, pagbabasa ng scriptures back then. So, pero pagka yung Jew, babasahin nila sa Hebrew kasi Holy Scripture, tapos itatranslate sa Aramaic, or nung time ng New Testament, pwede irerekta nila yun sa ano. Actually, hindi. Yung Old Testament, Hebrew yung babasahin. And then, translate yung sa Aramaic. So, marunong magsalita ng Aramaic din yung mga tao doon. Tapos, Koine Greek. Kasi yung Koine Greek, common language ng araw. Sa panahon nila, sa region nila. Para yun ngayon, sa ngayon, English ng araw. Kasi nga, ang daming nasakop na lugar ng mga Greek, bilang Romans, ng Greece, ng Roman Empire. So, anyways, umabot ng 13 minutes. Anyways, ano lang ako na common din sa kanila, even dun sa time ng Panginoong Jesucristo, na hindi lang Hebrew tsaka Greek yung language nila, pati Aramaic language din nila yun. Ginagamit din nila yun. Binibigkas din nila. Pero usually, pagka may Romans, siyempre kailangan nila mag-usap ng Koine Greek kasi hindi sila maintindihan ng mga Romano, ng mga centurion, ng mga soldiers. Tapos pag makikipag-usap sila kay Pontius Pilate, matik language na gagamitin nila, Greece na language or Greek. So, saan ako nahinto? Verse 3 na po. Na-extend ko. Kaya't inilibot niya ang mga lugar sa paligid ng Ilog Jordan para mangaral. Ipinahayag niya na kailangan pagsisihan at talikuran ng mga tao ang kanilang mga kasalanan at magpabautismo para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sa gayon, natupad ang isinulat ni Propeta Isaias, may sumisigaw sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon,
tuwirin ninyo ang landas ng kanyang lalakaran. 5. Tatambakan ang mabababang lugar at papatagin ng mga bundok at burol. Itutuwid ang likulikong daan at aayusin ang mga bakubakong landas at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Grabe talaga sa KJV. Pero gusto ko na talagang i-research yung yung verse 3. Kukuhinigri ko na to. What is the actual Koine Greek verse of Luke chapter 3 verse 3? Pull up the transliteration and the pronunciation. And please add the English meaning per Koine Greek word. I'm using Google, by the way, guys. Koine Greek word. Let's see. Luke chapter 3 verse 3. Alright. So if you can see here, this is the actual Koine Greek word. Meaning we couldn't read it. Not unless it's going to be transliterated. Meaning it will be replaced by English letters. So I'm gonna go ahead and look for metanoia. The word repentance. See? This is what I'm talking about. The word repentance, it came from metanoia. And the meaning of metanoia is not saying sorry or asking for forgiveness. The meaning of metanoia is change of mind. Now, if it's talking about salvation, we're going to stretch this to 20 minutes because this is kind of important. A lot of people is being misled by misrepresenting the actual Koine Greek word or how the author or the author is our Lord, is God. The writers of the gospel is being misrepresented. Grabe yung misrepresentation. Doon sa KJV, medyo malapit pa eh. Medyo malapit pa eh. So repentance for salvation, for the remission of sin. Bakit repentance for the remission of sin? Bakit nakuha ng KJV? Kasi yung remission of sins, kapatawaran ng kasalanan, Diyos lang magpapatawad nun. So kailangan magbago ng isip mo na hindi mo kayang gawin ang mga bagay na ipagkakapatawad ng kasalanan mo. So kailangan meaning wala kang kayang gawin para mapatawad ng Diyos yung kasalanan mo. Kahit gawin mo lahat ng mabuting bagay na naiisip mo, magawa mo man yon, hindi yun sasapat. Kasi hindi yun papantay or magiging equal sa standard ng Panginoon. Ang standard ng Panginoon, God's standard, that's our standard. Being a good person without God. Standard natin yon. Kasi nagme-make sense sa atin na di naman tama kung magagawa ako ng mali sa kapwa. It's not right if I'm going to do wrong things to other people. Ano yun eh? Moral code yun, moral ethics yun. Saan mo nakuha yun? Sa Diyos pa rin. Walang nagturo sa'yo, Diyos pa rin. Kaya lang hindi mo kilala kung sino yung Diyos. Okay lang yun. It's fine, it's all good. At least, may medyo nare-relate mo yung puso mo sa puso ng Panginoon. So, ibig sabihin, although the heart is deceitful above all things and desperately wicked, who can know it? Ibig sabihin nun, searching ka, hindi mo lang alam na searching ka. And you're trying to do God's will on how we live here on earth, but you just don't know who you need to listen to. Kasi daming false gods eh. So parang drain ka na, burden ka na, pakaraming hypocrite. So anyways, going back, yung meaning ng repentance is change of mind. Para ka ma-save, kailangan mag-change yung mind mo from believing that you can save yourselves
to denying that mindset. Kasi deception yun ni Satan. Kasi kung tatanungin mo sarili mo, kaya mo ba talaga iligtas sarili mo? Gaano ka kasigurado kaya mo iligtas yung sarili mo? Gaano ka kasigurado na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos Ama, ang Creator, at hindi yung kalaban ng Creator, which is Satan. So, kung hindi ka sigurado, yun na yung kailangan mong tignan muna, kailangan mo na pakinggan. How could you have faith by hearing? So, you need to hear kung ano yung sinasabi ng Biblia. Ngayon, kung tingin mo, mali, tingin mo, after basahin ng buong puso, tingin mo hindi para sa'yo, sino pipilit sa'yo? Kumbaga, binasa mo eh. Kumbaga, hindi mo siya binasa ng peke. Meaning, for the sake of sabihing nabasa lang. Binasa mo siya talaga, tinry mo siyang, tinry mo, basahin, tapos inopen mo yung sarili mo kung paano mangungusap yung salita ng Diyos. Di tumama, hindi nagrima. Tapos ang decision mo hindi ito. Hindi okay, wala tayong magagawa doon. Binasa mo eh. So, ibig sabihin, patagin sa decision mo na huwag maniwala. Pero, pagka narinig mo yung gospel at naniwala ka sa gospel, ang sinasabi lang naman ng gospel simple, 21 minutes. Ang sinasabi ng gospel simple. Mahirap lang sa ating intindihin kasi may egoistic, prideful, tapos self-centered tayo. Gusto natin ang bagay, tapos gusto natin madalas, more often than not, gusto natin maging worthy sa isang bagay. Kaya pagka hindi na natin kayang maging worthy para doon sa isang bagay, doon na nagsisik in yung paminsan-minsan na gagawa ka ng mali para makuha mo yung isang bagay. But anyways, once narinig mo yung gospel, na wala kang magagawa para makasama ang Diyos Ama sa langit o sa kaharian niya. At sinasabi niya, ako may kaya. Ako kaya ko. Actually, ginawa ko na. So, binayaran ko na yung kasalanan nyo sa pamamagitan ng aking lamb o yung sacrifice, yung offering ko. Ako na nag-offer para sa inyo eh. Actually, ang in-offer ko, hindi simpleng hayop or animal sacrifice. And bawal din sa mga taong mag-sacrifice ng tao kasi paganism yun. Kay Balyo, o sa demon, Satan's bidding yun. So, ang magsasacrifice, kailangan, kung tao ay sasacrifice, kailangan puro, malinis, walang bahid ng kasalanan. O, papadala ko yung salita ko, pag magkakatawang tao yung salita, at siya ang kukuha ng lahat ng kasalanan mo. Ngayon, kinuha na ng aking salita, ng aking anak, bugtong na anak, si Yeso Cristo sa pagkakakilala nyo, lahat ng kasalanan mo. Nilagay ko sa kanya, at dinala niya lahat ng kasalanan mo papunta sa krus ng Calvary, at pinako siya doon at namatay siya kasama ng kasalanan mo. Kaya lang hindi natapos doon yun. After 3 days na buhay siya, nag-resurrect siya. So you being spiritually dead, if you put your trust in my Son, in my only begotten Son, that He died for your sins, taking your sins away from you, and rose again after 3 days, and you put your trust in Him, you being spiritually dead will be spiritually resurrected and made alive, or will be quickened, made alive and active, meaning spiritually alive. If you are spiritually alive, it also means that you have been reborn by the blood, not from the womb of your mother, but by the blood of our Lord Jesus Christ, baptism of the blood. And yun na yung kasi if you put your trust in our Lord Jesus Christ, you've changed your mind from believing yourselves to believing in our Lord Jesus Christ that He is our Lord and God and one and only Savior. Bakit mo paniniwalaan? Kasi naintindihan mo kung ano yung ginawa niya. Para saan yung ginawa niya, ano yung nakukuha niya, all the glory, ibig sabihin wala nang glory mapupunta kay JB in terms of JB salvation. Ang lahat ng glory, Lord, ikaw lamang at wala nang iba. Sa'yo lahat ng papuri at kaluwalhatian. So, yun yung ibig sabihin, tinatanggal niya lang sa atin. Yung nakukuha niya, kaya niya kinukuha yun para hindi tayo makapagyabang. And what are we gaining after putting our faith in Him? Eternal life with our Lord and God.
Jesus Christ, the Holy Spirit, and God the Father, which is Yahweh. Ngayon, ano naman yung mawawala sa'yo pagka na-reject mo? Ngayon, after maintindihan kung ano yung mawawala sa'yo pagka na-reject mo at ni-reject mo pa rin, by all means, walang pilitan. Kasi si Lord di ka pipilitin. Hindi tayo pinipilit ni Lord. Hindi niya gagawin yun. Si Satan lang gagawin yun. Kasi hindi tayo ma-manipulate ni Lord. Hindi tayo ma-manipulate. Pwede sabihin, di naman tayo binigyan ng option. Hindi, may option ka. May option kang gumawa ng mabuti at mali. Ngayon, ang tanong, ano yung mabuti ngayon, yung standard ba ng mabuti at mali ang susundin mo? Yung standard mo ng mabuti o mali ang susundin mo? Yun din yung Genesis chapter 3 verse 5 eh. O yung standard ng mali at tama ng Panginoon. Ngayon, kung naintindihan mo na kailangan yung standard ng Panginoon yung masunod, kailan tayo magiging holy, perfect, and righteous? Never. We couldn't do it. We couldn't. Kung magiging honest ka sa sarili mo, you couldn't. That's the reason why God, our Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, needs to come here on earth to do it for us. So give us holiness, perfectness, and righteousness by His blood. Ganun pinasimpi ng Panginoon. Ngayon, ang magiging mahirap na lang is yung remaining lives natin here on earth. Kasi hindi na tayo of this world. So kung hindi ka of this world, the world is against you. You're not of this world eh. You're of God na eh. So the world is gonna go against you. Lalo si Satan. Tahirapan ka. Para i-deny mo ulit ang Diyos. Pero hindi, pagka naunawaan mo na, the most important thing here on earth is when you die and secured with your salvation. Yun yung pinaka-importante. That's the end all be all. Mapunta sa piling ng ni Yahweh, ng Panginoon, ng Diyos. So yun yung change of mind na magbi-bleed sa remissions of sins. Kasi yung change of mind na yon, ibig sabihin, inaalaw mo at pinaniniwalaan mo yung kayang magpatawad ng kasalanan mo na patawarin yung kasalanan mo. Ganun yun. Kaya nga, remissions of sin. Kasi hindi mo kayang bayaran yung kasalanan mo, kaya yung remissions of sin, from repentance, kung talagang titignan yung actual Koine Greek, metanoia, change of mind. Meta, change, nous, or noia, mind. Changing your mind to you are not the Savior and you are not God, to believing on the Savior and God, which is our Lord Jesus Christ, sent by God the Father to save us. So, tingnan niyo po hindi ko po kayo niloloko Tingnan niyo po pakita ko po sa inyo. Ayan ito yung actual Koine Greek. Ibig sabihin, ito yung unang language, hindi yung English, hindi rin yung Tagalog. Ito. Koine Greek transliteration. Tapos yung transliteration, ano yung meaning niya? Paano siya tinranslate ngayon sa English? Ayun of repentance, tapos pinaliwanag din ano meaning ng metanoia, change of mind. Change of mind. Kahit mag-research ka, try mong research. Kahit gusto mo ikaw mag-research, gusto mo libro, hanap ka libro ng Koine Greek. Makikita mo doon, yung metanoia, change of mind. So instead na change of mind yung ginamit na word, pinalitan nila ng repentance. Research mo naman yung word na repentance, kung ano meaning. Hindi po yon asking for forgiveness. Turning away. Actually, yung Old Testament, yung mga word na repentance na ginamit doon, ang Hebrew text naman ang Hebrew original lexicon, shuv, S-H-U-V. S-H-U-V, turning away. Change of mind din yun, turning away. Meaning, this is your way, you're turning away from it. Alright. So, medyo napahaba tayo kasi yung ginawa dito ng ASD, feeling ko sa word na repentance nila tinranslate, hindi sa actual Koine Greek word. Pero hindi ako magsasalita para sa kanila. Bas ituturo ko na lang kayo sa deep dive research instead of just blatantly listening.
Yun lang siguro dun ko kayo kung may isasuggest or may advice ako. Para hindi tayo maligaw, kailangan natin malaman yung katotohanan. Hindi tayo basta parang robot lang na pagka may sinabi tong tao na to, yun na yung tama. Actually, balik tayo sa salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, hindi nagbabago yan. Kahit na baguhin pa yung translation nun, may pinagmulan yon. Kung tingin mo hindi ka tinuturo nito, kung inilalayo ka nung nababasa mo sa different translation, ibig sabihin, tinuturo ka rin sa sarili mo. Be skeptical. Be investigative. Teka muna, ito ba talaga sinasabi sa Koine Greek? Kung New Testament. Teka muna, ito ba talaga sinasabi sa Hebrew pagka Old Testament? Mas lalalim. Mas mauunawaan mo. And mas magkakaroon ng sense. Mas magkakaroon ng sense. Kasi tignan mo to. Sige na, 35 minutes na natin. Tignan mo to. Halimbawa ako ulit ginipig, JB ulit. Nakagawa ako ng kasalanan. Let's say aksidenteng may nabangga ako. Attempted homicide yun eh. Hindi na lang, ganito na lang. Yung pabigatin ko ng mabigat. Nawala ako sa sarili. Siguro, nabaliw ako for at least 3 days. Tapos the third day, nung wala ako sa sarili, pag nakikita ko parang may sungay lahat. Parang ganon. Kasi may nangyaring ganon. Nakikita ko lahat ng dumadaan, lahat nakakasalubong ko, may sungay lahat. Sasama ng tingin sa akin, tapos tumatawa. Tapos, may paparating sa akin. Ano pala, asikasuhin lang pala ako, kakamustahin lang pala ako. Pero ang tingin ko sa kanya, sasaktan niya ako. Bigla akong nabunot yung kung anong meron ako. Let's say patalim. Bigla ako siyang nasaksak 3 beses. Kasi sa mata ko, para siyang nakakatakot, kulay pula, may sungay, tapos lalapit sa akin, susugurin ako. Pero ang tunay pala niyang gagawin, let's say hallucination. Tunay pala niyang gagawin is, tatanungin ako, kamusta ako, ano ba nangyari sa akin, parang ganun. Pero sa isip ko, may gagawin siya masama sa akin. So, inunahan ko siya sa isip ko. Na-unalive ko. Tapos nakuhaan ng CCTV. Sa CCTV ba, makikita yung paano ko siya tinitignan? Hindi. So, wala akong evidence. Kung para patunayan, yung nakikita ko, kung bakit ko nagawa yun. May nakakita mga tao, hindi, lalapitan lang po siya eh. Actually, ang gesture po nung taong sinaksak niya, maayos naman po, na parang siyang kakamustahin. Pero nakita po namin, pinagsasaksak niya 3 beses. Pagdating sa husgado, tawan ako ng kapurusahan. Di nasintensya na ako. Let's say, sabihin na natin, malala na. O dalawang klase ng sentensya. Una muna, for life lang sa prison. Tapos yung pangalawa, so magkaiba to halimbawa, magkaibang sentensya. So yung pangalawa, dalawang scenario ng sentence. Yung pangalawa, let's say, balik old school tayo, Celia Electric. Tapos may date na. So yung una for life, yung una muna for life. O sige, pwede ko ba sabihin sa judge? Judge, totoo naman po sinasabi ko eh. Talagang, ang araw na yun, tingin ko sa mga tao, Kasi pagsasalitain ka pa nun eh. Do you have anything to say? Last statement to say? Totoo naman po talaga eh. Tingin ko talaga, pinalilibutan ako ng mga nakapula na may sungay. May hawak na, na pork. Tapos yung ito talaga na to, lalapit siya sa akin, sasaksakin niya ako eh, kaya inunahan ko siya eh. Pwede po ba, sorry na lang? Pwede po ba, humingi po ako ng kapatawaran? Pwede di po ba akong patawarin? Sige na po, patawarin niyo na po ako, sincero po ako. Sincere naman talaga eh. Humingi ng patawad eh. Sige na po, patawarin niyo na po ako, hindi ko naman po talaga sinasadya eh. Talaga pong, ang dark lang po talaga na pinagdaanan ko. Yung pangatlong araw na yun, talagang ganun po talaga eh. Tingin niya pa, sasabihin ng judge, sige, sincere ka naman eh. Maawain naman ako eh. Sige, laya ka na. Palayain na kita, babawiin ko na yung sentensya mo. Tingin niya patas yung judge.
Same din yun eh. Same din sasabihin ko pagka Silya Electric eh. Mas actually, baka upasay pa ako doon kasi yung living for the rest of your life in prison, at least kahit pa paano buhay ka pa. Eh, yung Silya Electric eh baka ano ako doon, para akong batang humahagulgul nun. Judge, please, forgive me. I don't know what I'm doing. I thought I know, but I didn't. I thought I knew, but I didn't. Sabi ko na sana, Lord. Eh. Pero si Judge muna eh. Yun yung ano eh. Yun yung um, tawag dito, example natin eh. Papatawarin kaya ako ng Judge? Kung patawarin ako ng Judge, tingin niyo patas siya. Ngayon, balik natin sa Panginoon. All-loving ang Panginoon. 100%. Gusto niyo, gawin pa nating 1,000,000,000%. Loving. Gusto niyo, pinakamataas na number pa na kaya nating i-comprehend. Yun si Lord. Pero He is equally just. Patas din. Mapapatawad ka lang niya kung siya ang sinasandalan mo para sa kapatawaran ng mga kasalanan mo. Pero kung yung salita mo lang at yung standard mo lang ang magiging basis ng pagpapatawad niya, hindi yun magiging patas. Hindi yun enough. Kasi yung paghingi natin ng kapatawaran is walang understanding. Parang free pass na lang. Free pass. Free pass na lang siya. Ibig sabihin, pag humingi ako ng tawad sa Diyos, papatawarin ako. Pag isabi rito, change of mind. From you trying to pay for your sins by asking for forgiveness, by relying on the one, by depending and relying on the one who bled for your sins to wash it away. The only way for your sins to be forgiven if you allow God to wash away your sins by His blood. Also known as accept our Lord Jesus Christ as He is our Lord and one and only Savior, sent by God the Father to save you from your sins. Okay, 37 minutes na. Medyo napadiin ako doon sa... Hindi ko mapakawalan yung yung verse 3. Kanina nung binabasa ko na siya, nakikipag-bargain na ako kay Lord. Lord, iwasa ko na muna yung verse 3. Hindi, kinoconvict ako ng Holy Spirit eh. Kasi ang Holy Spirit will lead us back to the truth. So, kailangan i-lead natin tayo sa truth. So, let's go back to the Word of God. Ano yung sinasabi ng Diyos sa salita niya? So, metanoia yung pagkakasulat. Huwag nating baguhin yung meaning. Metanoia, change of mind. Yung repentance, hindi meaning na repentance, asking for forgiveness. If you ask for forgiveness without believing the one who bled for your sins, it doesn't mean a thing. Doesn't mean a thing. Believing, putting your trust and faith sincerely, genuinely, and truthfully to the one who bled for your sins. Believing on Him that He already did it for you. Kasi ang kapalit nun, ang magiging reaction nun is gratitude and thankfulness. Hindi mawawala yan. Kasi magmumula yan sa unconditional love of God. Hindi fear, but love. Kung may fear man doon, reverence, respect. Alright. So yeah, I think that's it. Napaabot ko ng 14 minutes yung 6 na verse. God bless you guys. I'll be seeing you tomorrow for some ASD Bible reading. Bye for now.